araw na ito, tatalakayin po natin ang mga mahalagang aktibidad at programa ng 11th Civil Military Operation Kaugnayan Battalion na patuloy na nagsusulong po ng kapayapaan at kaunlaran sa ating komunidad. At upang bigyan po tayo ng mas detalyadong kaalaman patungkol sa kanilang mga proyekto at programa, kasama po natin ngayon ang PA Battalion Commander ng 11th Civil Military Operations Kaugnayan Battalion na si Lieutenant Colonel Deodeline Blas. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. At then magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa niyo po ito. Thank you for joining us, Lieutenant Colonel Blas. All right, ma'am, tell us about this 11th Civil Military Operation Kaugnayan Battalion. Tell us about this at mga community support programs po ninyo. Una po sa lahat, yung 11th CMO Battalion ay isa sa mga unit ng Philippine Army under ng Civil Military Operations Regiment. Sa kasalukuyan, sumusuporta po kami sa mission po ng National Capital Region Command. At ang pangunahing focus po namin ay community support. Kami po ay nakadeploy within the National Capital Region. At sa ngayon po, ang ating mga kasundalohan ay nasa area po ng Valenzuela at saka ng Manila para magsagawa ng mga community support activities. Ilan sa mga activities na ito yung mga community dialogues at saka consultation sa ating mga community leaders and members. Nagsasagawa din po tayo ng mga information education campaigns patungkol sa mga suliranin na pwedeng nating mabigyan ng solusyon, social issues ng ating mga kababayan sa area. And then, meron din po tayong mga mobilization sa ating mga kababayan na sumusuporta sa inisyatibo ng ating pamahalaan. Sinabi niyo po yung community dialogues. Opo. Ano po yung mga usapin patungkol po dito, yung pinakapaksa? Una po sa lahat, inaalam po natin ano yung mga pressing issues, social issues na kinakaharap ng ating mga kababayan. At isa kasi sa ating mga layunin ay magkaroon ng koordinasyon upang may bigay sa kanila kaagad in collaboration naman po ng ating mga local government units at saka ng agencies para maihatid natin sa kanila kaagad kung ano man yung kanilang kailangan. May sample po ba ng pressing issues na yan? Health concerns po kaya meron po tayong mga health caravans. Then, serbisyo rin po na yung mga job fairs para makapag-conduct po ng job fair sa community. So, inaalam po natin kung ano po yung mga yun para malaman din natin anong mga ahensya yung pwede nating makausap para sila ay makapagdala ng serbisyo sa kanila. Okay, so depende talaga sa LGU, sa mga concern ng particular na bayan o lungsod. Or so nabanggit niyo yung coordination with other agencies, sino-sino yung mga katuwang po ninyo dito? Ito po yung, kung ang issue po ay sa pabahay, meron po sa Housing Authority. Pag ang concern po ay livelihood, meron po tayo sa DOLE. Then if sa education naman po, yung sangay sa education po yung ating kinakausap para malaman ano yung kaukulang solusyon ang pwede nating maibigay sa ating mga kababayan. Well, iba-iba ang reaksyon ng ating mga kababayan. May mga kababayan tayo na pag mayroong nakikitang mga military uniform personnel sa komunidad, medyo ano ba nangyayari sa lugar natin? Di ba? Medyo nag-aagam-agam. Yung iba naman, they feel secured na may presensya ng militar sa kanilang area. Kamusta po yung ugnayan ninyo sa mga komunidad? Ang kaigihan naman po nito, sir, bago pa naman po kami pumunta sa mga pamayanan, tayo naman po ay nakikipag-ugnayan sa local government unit para sa kanilang pahintulot na tayo ay pupunta sa kanilang lugar upang magsagawa ng ganitong mga programa at aktibidad. At so far naman po ay naging warm naman po ang kanilang pag-receive sa atin sa kanilang mga lugar. Alright, ma'am, sabi ninyo nasa Valenzuela Opo. kayo ngayon. Opo. Pero how long have you been doing this, ito pong mga programs po ninyo? At ano po yung mga upcoming na mga lugar na inyo pong pupuntahan? The 11th CMO Battalion has been in this kind of work for 19 years na po siya. So, okay. kumbaga, matagal na po natin ginagawa ito dito sa National Capital Region. At sa ngayon naman po, patuloy pa rin po tayo namang nagsasagawa ng mga tulong sa ating mga kababayan. At yung mga paparating natin ng mga aktibidad, meron po tayong malakihan at simultaneous na tree planting sa March 7 sa lahat po ng area ng Civil Military Operations nationwide. At sa March 14, meron din po tayong simultaneous na
na health caravan po nationwide din po. Sa tulong din po ng ating mga LGUs at saka stakeholders. Well, bilang panghuli, ma'am, gaano po kahalaga yung partisipasyon ng komunidad sa ganitong mga joint projects? Hindi po magiging matagumpay ang ating community support pag walang cooperation at saka support yung stakeholders, local government units at ang ating mga kababayan kasi sila yung magiging recipient ng ating mga ginagawang aktibidad sa kanilang lugar. Siguro po yung sa ating mga kababayan, mayroon po ba kayong mensahe, especially also dun sa mga iba't ibang mga LGU, na gusto ko po sigurong baka kayo po ay makipag-ugnayan sa inyo para po madala nyo rin po yung inyong mga serbisyo sa kanila. Kami naman po sa military, unang-una sa lahat nagpapasalamat po tayo sa suportang binibigay at hindi po nagsasawang suportang binibigay ng ating mga local government units. Ganyan din po yung stakeholders po ng military at ganun din po yung ating mga kababayan na hindi sila nananawang tayo ay tanggapin at suportahan sa ating mga adikain na naglalayong itaguyod yung kapayapaan at kaunlaran ng ating mga pamayanan. I wonder even ba mga private sectors pwede rin makikolaborate? Even NGOs? Opo, actually yun po yung karamihan sa stakeholders po ng batalyon na with the same mission at saka interest, sila ay nag-extend po ng support upang may bigay natin sa ating mga kababayan. Well, napakahabang panahon na nilang ginagawa ito, 19 years. Pero sa inyo pong experience sa nakalipas na ilang taon, ano po yung hindi nyo malilimutan na programang naitulong ninyo na talagang maraming kababayan tayo sa isang komunidad na natulungan at nabago yung kanilang pamumuhay? Yung nakikita natin na at the immediate need po ng ating kababayan. Siguro nakita ko during calamities na ang unang nakakarating, although kasama natin yung ibang mga LGUs or yung ibang agencies, usually yung unang nakakarating po is yung military. So doon natin na nakikita yung role natin para matulungan natin kaagad yung ating mga kababayan. Naku, especially nung mga nagdaang, last year, ano? Dami. Naging sunod-sunod yung mga kalamidad. Opo. Papaano po natin na siguro na-utilize din po yung mga resources ng military to help out our communities? Well, hindi naman po natin ito nagagawa ng mag-isa. Meron na rin po tayong established mechanisms para ma-mobilize po yung kung sino po yung pwede nating mahingan ng tulong para maisagawa din natin yung ating pagtulong sa ating mga kababayan. How about yung mga, mga kabataan gustong tumulong, mga civilian volunteers? Pwede rin po tayong makipag-ugnayan sa kanila para malaman ano yung pwedeng maibigay nila or maitulong in relation po sa community support na sinasagawa ng ating unit. Alright, siguro mensahe na lamang po rin sa ating mga televiewers at ganun na rin po sa mga kasamahan din po natin sa batalyon na patuloy rin po nagsusumika para mas maihatid itong serbisyo sa ating mga kababayan. Muli, salamat po sa ating mga kababayan, sa ating mga stakeholders at ganun po sa mga lokal na pamahalaan na patuloy natin nagiging kasama at katuwang sa pagtaguyod ng ating mission sa inyong mga lugar. At asahan ninyo na naririto lamang po ang military upang maging katuwang ninyo sa pagsagawa ng mga programa at adikaing mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran ng ating pamayanan. Ayan. Sana mas mapalawak pa, no? Mas maraming mga Pilipino yung maramdaman yung tulong mula sa Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Deodrine Blas, sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon patungkol sa mga aktibidad at programa ng 11th Civil Military Operations Kaugnayan Battalion. Thank you po, Mabuhay po kayo. Thank you po.